Bakit natin kailangan magkaroon ng God-centered family and culture? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Sir Kevin Santa Teresa, Jason Tortogo, and Liberty Imbate. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating daily devotions and dive deeper videos. So pagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral po sa patungkol po kay Prophet Haggai. So sino po ba si Haggai? Siya po ay post-exilic prophet, meaning to say, siya po ay propeta ng Diyos na nagministeryo pagkatapos nung pagpapalaya sa bayan ng Israel. Remember po yung bayan ng Israel, ng Judah, pinalaya sila, dinala sila sa Babylon, dinurog, winasak yung kanilang templo, and after 70 years, nagkaroon po sila ng chance, no, sa biyaya ng Panginoon na makabalik sa sarili nilang bayan. Now, nung si Haggai po ay nagme-ministeryo, nagpropropesiya sa bayan ng Israel or ng Judah, ito po ay nangyari ng 520 BC during the second year of King Darius I. Yung mensahe niya po ay, put God and His house first. Unahin ng Diyos at yung templo ng Diyos. The Lord is with His people and promises greater glory and kingdom restoration. So, dito po sa pinag-aralan natin kahapon, no, yung Haggai, madali lang naman, maikli lang yung Book of Haggai. Now, gusto ko lang emphasize yung command ng Diyos to rebuild the temple. So, nakabalik na sila doon sa sarili nilang bayan, pero yung mga tao, mas prioritize nila i-build yung kanilang mga tahanan, kanilang mga bahay, maging busy sa mga bukirin, at unahin yung kanilang mga sarili imbes na unahin yung templo ng Diyos. Now, gusto kong i-emphasize sa devotion natin na ito kung bakit gusto ng Diyos na unahin yung templo. Now, yung plano po kasi ng Diyos sa bayan ng Israel ay yung kultura nila at yung bawat pamilya ng bayan ng Israel ay umikot sa templo. Yung templo po kasi dapat yung sentro ng kanilang gawain dahil yung templo po, nandyan po yung presensya ng Diyos. So, in their understanding, dapat lang talaga na i-prioritize yung templo ng Diyos. Kaya po sabi ng Diyos kay Haggai, Haggai, sabihin mo nga sa mga tao na ito, mag-prophesy ka sa kanila na dapat unahin nila yung templo ng Diyos. So, dito po sa Haggai chapter 1 verse 4 to 6, inexplain ng Diyos sa kanila kung bakit para bang wala silang satisfaction, wala silang kaligayahan, wala silang kakontentuhan. Inexplain ng Diyos sa kanila kung bakit lagi na lang silang bigo. Nagnenegosyo, nagtatanim sila nagtatanim, pero hindi man sila umaani, kumakain sila pero hindi nabubusog, umiinom pero hindi nasisiyahan, nagdadamit, pero sa panahon ng taglamig, hindi man lang sila mainitan, hindi pa rin sila, giniginaw pa rin sila. So sabi ng Diyos dito sa bandang huli, kayong tumatanggap ng sahod ay tumatanggap ng sahod upang ilagay sa supot na may mga butas. So anong point po rito ni Prophet Haggai? Trabaho kayo ng trabaho, sweldo kayo ng sweldo, pero yung sweldo niyo parang walang napupuntahan. Parang niyo bang iniipon sa inyong mga bulsa na butas na nawawala lang rin, dumadaan lang yung sahod sa atin, na eventually nawawala. Minsan hindi natin alam bakit, you know, walang nangyayari sa mga sinasweldo natin at pinagtatrabaho natin araw-araw. So, ang explanation dito ng Diyos, kasi nga hindi niya inuuna yung templo. Now, bakit po merong drought? So sabi dito, I have called for a drought on the land and the hills on the grain, the new wine, the oil, and what the ground brings forth, on man and beast, and on all their labors. Lahat ng pinagtatrabahuhan nila, pinagpapagalin nila, parang mayroong laging tagtuyo. Sumisweldo naman, kumikita naman, pero parang laging tagtuyo, laging kulang. So, sabi ni Prophet Haggai, alam nyo kasi hindi nyo inuuna yung Diyos. So, yung tanong po natin ngayon, bakit si Prophet Haggai at ang Diyos sa pamamagitan ng Prophet Haggai gusto niya na unahin yung templo? Ano bang meron sa templo? Now,
kung aaralin po natin itong maigi, makikita natin na yung gusto ng Diyos na yung bayan ng Israel, yung mga pamilya ng bayan ng Israel ay merong godly culture. Magkaroon sila ng makadiyos na kultura. Hindi puwedeng magtagumpay ka sa hanap buhay, sa negosyo, sa mga pananim at umaani ka nang wala kang Diyos na kinikilala. So, hindi ka tagumpayan 'yun kahit i-prioritize mo yung pamilya mo kung wala kang Diyos na kinikilala, kabiguan pa rin 'yun. Kaya gusto talagang ipasok sa isipan ng Diyos sa mga tao na hangga't hindi ang Diyos ang top priority mo, hindi ka magkakaroon ng kaayusan sa iyong buhay at sa iyong pamilya. So, kailangan talaga ng temple. Yung temple po yung humuhubog sa kanilang kultura, sa kanilang tradisyon, at sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Yung question natin ngayon ay, how do you know if you have a God-centered family? Paano mo malalaman kung ang Diyos ang sentro ng iyong pamilya? Dahil ito po yung plano ng Diyos talaga sa bayan ng Israel, siya yung maging sentro ng mga pamilya ng bayan ng Israel. So, ito po yung una, God is at the center and all the members of the family serve Him. Malalaman mo kapag yung iyong pamilya ay God-centered family, kapag ang Diyos ang sentro, siya yung hari, at ang bawat membro ng pamilya ay naglilingkod sa Kanya. Kung yan po ang pamilya mo, no, malayo na pong narating nyo. So, congratulations. Pero kung hindi po ganito ang pamilya nyo na umiikot yung buhay ng pamilya sa Diyos because God is the center, now, kung hindi ganyan, wag po tayong mawala ng pag-asa. Idalangin po natin araw-araw na yung pamilya natin maging God-centered family. Pangalawa po, God's principles are the basis for your family's decisions. Paano mo malalaman na kung meron kang God-centered family? Pag gumagawa ng desisyon yung anak mo, pag gumagawa ng desisyon si daddy, si mommy, lahat yon based on God's principles. Ibig sabihin, yung pamilya na talaga nag-aaral ng salita ng Diyos. Inuunawa kung anong kalooban ng Diyos. At pag nagdedesisyon, not based on our own human wisdom, kundi sa wisdom na nakasaad sa Biblia. Again, pag yan ang pamilya mo, no, pag nagde-decide kayo based on biblical principles, malayo na po ang narating nyo sa discipleship. Ibig sabihin, may mga nag-disciple sa inyo, meron talagang nagpaunawa sa inyo anong nakasaad sa Biblia. So, yan po ay advancement ng kingdom of God sa inyong family. Pero kung hindi naman, no, at laging palpak yung mga decisions ng mga membro ng pamilya natin kasi nga hindi ginagamitan ng biblical principle, halimbawa na lang sa pag-aasawa, minsan hindi mo ginagamitan ng biblical principle, hindi maayos yung order, no? Minsan nauuna yung baby bago dun sa asawa or bago sa pagpapakasal. Pero kung nagkamali man tayo, tandaan natin laging merong bagong simula sa ating Panginoong Hesukristo. So, lahat po ng desisyon natin, ginagamitan natin ng biblical principles. Pero hindi ibig sabihin na nabigo tayo at nadapa tayo, hindi na tayo babangon pang muli. Number 3 po, God's glory is the pursuit of your family. Sabi nga po sa Haggai chapter 1 verse 8, go out to the hills and bring wood and build the house. Sabi ng Diyos, tayo niyo yung tahanan ng Diyos that I may take pleasure in it, that I may be glorified, says the Lord. Isang dahilan po kung ba't pinapatayo ng Diyos yung templo ay upang maluwalhati ang pangalan ng Diyos. Now, kung ang inyong pamilya ay nakafocus sa glory of God, no? Na-emphasize talaga yung glory ng Diyos. At yung mga magulang mo pag tinuturo sa iyo bilang anak, na yung purpose ng buhay ay patungkol yan sa kaluwalhatian ng Diyos. It's all about the glory of God and we live here on earth to glorify Him. Yan po ay isang tanda na ikaw nga ay meron ng kamalayan, pagkakaunawa patungkol sa tunay na kahulugan ng buhay. And that means you're having a God-centered family. So, how do you know kung meron kang God-centered family? God is at the center and all the members of the family serve Him. Number 2, God's principles are the basis of your family's decisions. And number 3, God's glory is the pursuit of your family. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, follow God.
bilang isang tatay, nanay, anak o kaya kung ikaw lang ang nag-iisang Kristiyano sa pamilya, you follow God. Ipakita mo kung anong ibig sabihin sa pamilya mo na, isang taong sumusunod sa Diyos. Ipakita mo kung anong itsura ng isang taong tapat sa Diyos. You follow God. Yung pagsunod mo pa lang sa Diyos, malaking impact na yan sa membro ng iyong pamilya. So follow God and be aware of where the real battle is. So yung mga katatayan, kananayan, mga nagtatrabaho sa pamilya, minsan sobrang busy-busy tayo sa pakikibaka sa pagtatrabaho para pakainin yung ating pamilya, para mag-provide, para may pambayad tayo ng kuryente, ng tuition fee. Pero mga kapatid, hindi lang nandun yung battle eh. Of course kasama yun. Pero yung real battle talaga, kung yung pamilya ba ay nailalapit sa Panginoon. Kung yung pamilya mo ba nagiging God-centered family, that's the real battle. So we have to be aware of that, na yung laban talaga ng buhay, usaping pamilya, talagang yung laban diyan, napapalapit ba yung isang pamilya sa Diyos o hindi? So kahit trabaho ka ng trabaho, tayo ka ng tayo ng bahay, pundar ka ng pundar ng mga gamit at busy ka sa negosyo, kung hindi naman nagiging sentro ng pamilya mo yung Diyos, yun ay wala ring kabuluhan, wala ring saysay. Kailangan talaga ang Diyos ang maging sentro ng ating mga pamilya. At yun po ang mensahe ng Book of Haggai. Now, pangalawa po, fight hard to build and maintain a God-centered family. Kung yung inyong pamilya naman ay nabibuild na, nade-develop na yung magandang kultura, maka-Diyos na kultura, may pagmamahalan, may pagkilala kay Kristo, you fight hard to keep that. Panatilihin yun. Or kung wala pa sa ganong sitwasyon, you fight hard in order to attain such culture, family culture na may culture of love and respect dahil yung mga miyembro ng pamilya nakakilala sa Diyos. So fight hard to build and maintain a God-centered family. Yun ang pinaglalaban natin, na ang Diyos ay maging sentro ng pamilya natin. Pangatlo po, form a godly culture, traditions, and habits in your family. Tayo po ay mag-form, bumuo, humubog ng ng magandang kultura, maka-Diyos na kultura. Yung simpleng nananalangin tayo bago kumain. Magandang kultura yun. That's a godly culture. Yung mga anak natin 'pag nagsasabi ng sama ng loob sa atin o nakagawa ng kasalanan, hinahayaan lang natin silang mag-express ng kanilang sarili na hindi sila naju-judge o napapagalitan right away. That's a godly culture. Yung meron tayong family devotion, that's a godly culture, that's a godly tradition, and that's a good habit. So hinihikayat ko rin po ang bawat isa sa atin 'no, na mag-engage sa daily devotions natin. Kung kayo lagi nakababad sa daily devotions natin, that's a good habit. Malaki pong impact niyan sa family. So, form a godly culture, traditions, and habits in your family. Kahit yung personal devotion natin, personal prayer time, napakalaking impact po niyan sa pamilya natin. Yung nakikita lang ng mga anak na yung parents nila ay nagde-devotion, nag-aaral ng salita ng Diyos, nananalangin, yan po ay may long-lasting impact na sa mga anak. And eventually, yung mga anak gusto nila, 'pag makakapag-asawa sila katulad ng nanay nila, ng tatay nila, or gusto nila gayahin yung kanilang mga magulang. So, form godly culture, traditions, and habits in your family. Now, para po sa ating discussion, do you intentionally lead your family toward God? Intentional ka ba? Talaga bang gumagawa ka ng paraan intentionally to lead your family to God? And what culture, traditions, and habits do you need to develop in your family? Now, para naman po sa ating dive deeper, magkaroon tayo ng mini seminar. Practical steps to build a godly family. At ito po ay pwede niyong gamitin sa mga Bible studies ninyo sa inyong mga tahanan. So abangan niyo po yung dive deeper video natin. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, thank you for calling us to follow you faithfully. Open our eyes to recognize where the real battle is, and give us wisdom and strength to stand firm in you.
Help us fight for our families, not against one another, but against anything that draws our hearts away from you. Give us courage and perseverance to build and maintain a God centered home. Help us form godly habits, traditions, and culture of love, prayer, worship, and obedience to your word. May our lives become examples that our children will desire to follow and pass on to the next generation. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay po dito sa ating daily devotions. Kung meron po ay natutunan, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.